Hey everyone, my name is Eril Ann P. Delisay, and now I am going to discuss the continuation of our report about the Lesson 2 Technology as a Way of Revealing. So, let's start. The human condition in a common era. Humans were content of their relationship with nature. Earliest case of man-made extinction occurred over 12,000 years ago upon hunting and territorial disputes. The Holocene extinction is an ongoing extinction and the result of human activity. Growing population, overhunting and overfishing are endemic. Therefore, it can cause of extinction of resources. Ang mga sinaunang tao ay nakikipag-ugnayan sa kalikasan sa paraang mapayapa at balanse. Sa panahong ito, ang mga tao ay namuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pagkuha ng mga likas na yaman na sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang malaking ebidensya na labis na pagkasira ng kapaligiran o paggamit ang hindi berbalente sa antas na ito. Noong higit 12,000 years na ang nakaraan, naganap ang unang kaso ng pagkawala ng biodiversity dahil sa aktibidad ng tao. Ang mga pangaagaw ng teritoryo at labis na pangangaso ay naging sanhi ng pagkawala ng ilang uri ng hayop at halaman. Ang mga ganitong gawain ay nagdulot ng mga pagbabago sa ekosistema na nagpatindi ng epekto ng pagkaubos ng likas na yaman. They began to hunt, farm, and produce things with prospect of profit. Technology has been instrumental in all of this because in searching for the good life, people were able to come up in creations that would make life more easier and more comfortable and more enriching. Advancement in medicine, technology, health, and education ushered humanity's best yet and show no sign of stopping. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay nagsimulang manghuli at pagtanim upang makabuo ng mga produkto na maaaring ibenta para sa kita. Ang teknolohiya ay naging mahalaga sa prosesong ito dahil ito ay nagbibigay daan sa mas epektibong pamamaraan ng pangangaso at pagsasaka na nagpapabuti sa kalidad ng buhay. Ang mga makabagong teknolohiya ay patuloy nag-aambag sa pagpapaunlad ng iba't ibang larangan tulad ng medisina, teknolohiya, kalusugan at edukasyon. Ang mga imbensyong ito ay nagdulot ng mas mahusay na serbisyo at produkto na nagpapahaba ng buhay at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga tao. Notable comparisons and the usage of technology of the past and present eras. The first one, mortality rate. Medical care for premature infants allows them to survive and develop normally, while proper maternal care ensures that mother can fully recover and remain empowered. The second one, average lifespan. Science is able to prolong lives by enhancing living status and discovering different remedies to most diseases. Ang teknolohiya ngayon ay nagbibigay ng mas mahusay na pag-aalaga sa mga premature na sanggol at mas husing pag-aalaga sa mga ina na nagre-resulta ng mas mababang mortality rate. Ang average lifespan ay tumataas dahil ang mga natutuklasang gamot at mga paraan upang maiwasan ang mga sakit na dating nagiging sanhi ng kamatayan. The third one, literacy rate. Access to education provided to more individuals generally creates a more informed and public that could determine a more just society. The fourth one, gross domestic product. Determine the value of the country's goods and services produced within the territory given a certain time period. Mas maraming tao nagkakaroon ng akses sa edukasyon ngayon kaysa dati, kaya't mas mataas ang literacy rate at mas maalam ang publiko. Ang GDP ay tumataas dahil sa mas maraming produkto at serbisyo ang napapalitan ng teknolohiya. Essence of technology. Humanity has ended come a long way from our primitive ways and has a general rule. We are more developed than we were before. We see ways and means from nature to utilize and archive growth, a goal that we believe would bring forth betterment.
Martin Heidegger, a philosopher, argued that the essence of technology or purpose and being are different from each other to achieve man's end, and second which constitute human activity. Ang sangkatauhan ay nagkakaroon ng malaking proseso mula sa ating mga sinaunang paraan ng pamumuhay. Ginagamit natin ang likas na yaman upang makamit ang pag-unlad at pagpapabuti ng ating buhay. Ayon kay Martin Heidegger, ang esensya ng teknolohiya ay may kinalaman sa mas malalim na pag-unawa ng ating pag-iral at layunin. Ang teknolohiya ay ginagamit upang makamit ang ating mga layunin at maging mas epektibo sa ating mga gawain. Maraming benepisyo ang naidala ng teknolohiya, bagamat hindi lahat ay nakikinabang ng pantay-pantay. May mga lugar pa ring nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa mga suliraning tulad ng sakit, digmaan at kakulangan ng tirahan. That's all everyone, and God bless us all. Thank you!